Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas sa inyo. Bago tayo magsimula, babasahin ko po ang Ebanghelyo for the day, yung mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, kasi kapistahan ngayon ni Martyr Saint Justin, ang unang martir ng simbahan. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake, as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand over brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Purihin ang Diyos na buhay. Magsiupo na po tayo. Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat sa oktaba ng Pasko. Unang araw ng oktaba ng Pasko. Kaya ang papurit pasasalamat sa Diyos na nanaog para sa ating lahat at nakipamayan sa atin, ang siyang papurihan at pasalamatan magpakailanman. Mga kapatid, binigyan po ako ng 15 minutos. Hopefully, I will able to give you the message that God has given to us this morning, especially this feast day of Saint Justin, the first martyr. Bakit sa unang oktaba kailangan nating ipagdiwang ang martir na ito? Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristong ipinanganak sa sabsaban, nagpakamatay siya. Pinatay siya dahil sa kanyang patutuo na ang Diyos ay tunay at totoo. At ito yung sinusundan nating lahat. Kagaya kay Maria na siyang tumugon. Kagaya kay San Jose na umako sa hamon ng Diyos
na maging ama ni Kristo dito sa mundo. Kasi ito yung mga halimbawa ng pananampalataya na dapat nating sinusundan. Pananampalatayang may gawa. Hindi lang sa salita, hindi lang sa pag-praise and worship, ha? Kasi bilang mga El Shaddai sa buong mundo na ngayon nakasubaybay sa atin at sa mga hindi nakarating dahil hindi pinayagan ng kanilang mga amo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sana safe and sound silang lahat. Kaya binabati ko na maligayang Pasko po ang ating mga membro ng El Shaddai community sa buong panig ng mundo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Nawa ang patuloy na pagpupunyagi na maisabuhay ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Unang-una, allow me to give you this message from Meister Eckhart, who says, "What good is it that Christ was born 2,000 years ago if He is not born now in our heart?" And Alexander Pope says, almost the same thing. What does it profit me if Jesus is born in thousands of cribs all over the world, and yet He is not born in my heart? Kung hindi na ipanganak si Kristo sa ating mga puso, walang saysay ang 9 days na ginawa natin. Amen? Walang magiging saysay kung ang pananampalatayang iyon ay hindi nag-ugat kay Kristo. Kasi walang Christmas kung walang Kristo Jesus. Amen? At dito tayo hinihimok lahat. Kasi ang pananampalatayang mayroon tayo, kagaya ng ako'y tumugon sa paanyaya ng Diyos na tuparin ang kanyang kalooban sa pagpapari. Kasi ang ano ko, life journey sa pagpapari, 15 years. Nag-umpisa ako 2002 or 2001 habang pinagninilayan ko ang pagpasok sa seminaryo. Nung ako'y magte-take ng CPA board exam sa Maynila, and so happen na pumunta ako sa Carmel sa Broadway at na-meet ko ang vocation director doon. Pero sa pag-take ko ng board exam noong 2001, hindi ako pumasa. Pero nagtampo ako sa Diyos? Hindi. Umuwi ako sa Tacloban, nagtrabaho. Bagamat may trabaho na ako kasi dati akong SK chairman habang nag-aaral pa lang ako sa Tacloban. Nag-umpisa ako ng vocational course, kaya 9 years ako nag-aaral sa college, working student. From high school, working student sa Ubay, Bohol. Sino mga taga Bohol dito? Mga Bisaya. Nag-high school ako sa uncle ko sa Ubay, Bohol na mayroong grocery. Mini grocery noon. Minsan, kasi market day, tabo pag linggo at saka Lunes. Sa Lunes, yun ang pinaka-busy. Kaya nagkaroon ako ng, yung nagugutuman, ulcer. Kasi minsan di ako nakakapananghalian dahil sa busy. Galing ako ng school, tutulong sa grocery, tapos time na, kailangan ko bumalik sa school, hindi nakapananghalian.
Doon ako na kuan. Tapos, after ko sa Bohol, magka-college ako kasi hindi ako pumasa ng NCAA. Hindi ako pumasa ng NCAA. Gusto sanang mag-nurse ako, sabi ng auntie ko, yung asawa ng uncle ko. Pero hindi ako pumasa ng NCAA. Bumalik ako ng Tacloban. Tinulungan nila ako sa vocational course. Radio operator noon ang uso eh. So nag-take ako ng radio operator kasi gusto ko sumakay sa barko. Alam niyo yung radio operator? Dit-dida-dit-da-dit-dida-da. Di ba? So yun. Tapos, sabi ko hindi ako makakapagtrabaho ng ganitong kurso lang. Kasi ayaw ko mag-abroad. So gusto ko, nag-take ako ng 4 years. So hindi na ako tinulungan ng uncle ko after 2 years. Kasi 4 years ang kinukuha ko, accountancy. Pumasok ako sa isang private school na wala akong pera, kundi yung pananampalatayang may tutulong sa akin. After ko ng 1 year sa isang private school, since wala na akong may babayad sa susunod na school year, nag-apply ako sa UP Tacloban ng scholarship. Nag-take ako ng entrance exam. Pumasa naman. Tapos maganda naman ang grado ko. Bit-bit ko lang din ang pananampalatayang mayroon ako. Kaya natapos ako ng 6 years sa UP Tacloban kasi 5 years ang accountancy. Kaso lang, nag-aberiya ako sa accountancy, nag-take ako ng management. Graduate ko ang management before ko i-graduate ang accountancy. Bit-bit ko lang din ang pananampalataya kasi wala naman ako talagang dala kundi kung anong mayroon ako. Ang pananalig na bibiyayaan ako ng Diyos. Nakapagtapos ako, kaya pumunta ako ng Maynila para mag-take ng CPA board exam. Pero hindi ako pinalad. Pero hindi ako nagtampo sa Diyos. Bumalik ako. Kasi ang isa sa nasa isip ko, tutulungan ko yung pamilya ko. Kasi mahirap kami. Sa Samar, isang kahig, isang tuka. Kasi nakadepende ang aming pamumuhay sa taniman ng palay kapag may ulan. Laging drought. Kaya naranasan ko ang martial law noon. Na may mga pinapatay na magsasaka, na nagsasaka ng bukid at sinasabing in PA sila. Kaya sasabihin yung magaling si Marcos noon? Yes. Kasi nakapagpatayo siya ng mga hospital na ngayon hanggang ngayon nagagamit natin. Ang kalsada ng Marcos Highway or MacArthur Highway, siyang nagpagawa dahil sa utang. Ngayong taon pa lang natin matatapos bayaran. Pero kung sasabihin din ninyo na magaling si Tatay Digong, sasabihin ko sa inyo, I'm sorry. Kasi kailanman hindi naging magaling ang mamamatay tao. Ang magnanakaw. Kaya magalit na lang kayo sa kaming mga kaparian kung bakit kami naninindigan sa katotohanan at kung bakit kami nagsasabing hindi tama. Kasi sa 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Pero bakit karamihan sa ating mga Pilipino, kaya tayo nagkabahagi-bahagi dahil may mga politiko tayong sinusundan. Instead na ang bayan ang ating ipagtanggol, pinagtatanggol natin sila. Kaya kayo nag-aaway-away sa komunidad. Kasi nga, hindi naman ang dapat ang politiko ang ating paninindigan. Paninindigan natin ang bayan kasi ito lamang ang tangi nating tahanan. Wala kang
ibang uuwian. Mamamatay ang mga politiko. Pero yung bayan mo, andyan. Kaya yung pananampalataya natin sa Diyos na walang gawa, ay huwad na pananampalataya yun. At kung bakit ako nagpursiging mag-aral, dahil gusto kong tulungan ang magulang ko. Pero bakit napunta ako sa pagpapari? Pumasok ako 2002 sa Carmel. Lumabas ako 2007 kasi namatay yung tatay ko. Bakit ako napadpad ng Saudi para magtrabaho? Para matulungan ko ang nanay ko kasi walang tumatanggap sa aking trabaho sa Pilipinas. It's either overqualified or overage. Diba? Ganon ang experience nyo? Pero napanghinaan ba ako? Hindi. Nakapunta ako ng Saudi Arabia ng 2008 nang wala akong ginasto, kundi linibre ako ng kumpanya, kahit medical. Dahil sa pananampalatayang magagawa ko ang lahat, pero after 3 months ko sa Saudi, binangga ang sinasakyan kong coaster. Kasi 1 hour and 45 minutes kami nagta-travel early morning papunta doon sa palasyo ni King Abdullah. Kasi ang Saudi OJ, yun ang humahawak sa maintenance ng palasyo at sa iba pang mga government properties noon. Kasi ang may-ari ay si Hariri, ang Prime Minister ng Lebanon noon. Ang napangasawa niya ay ang kapatid ni King Fahad. Kaya sila may kumpanya doon. So, nung binangga kami ng coaster, akala ko mamamatay kami kasi dump truck ang bumangga. Buti hindi kami tumaob. Pero yung nasa harapan ko, na kasama ko sa opisina sa cost control, yun ang napuruhan. Kasi napagok siya doon sa makina ng coaster. Ang ginagawa ko, nung mahimasmasan ako, kasi talagang tulirong-tuliro, hinahanap ko yung eyeglass ko. Di ba sa gilid ng coaster sa salamin may ganyan? Bakit hindi nahulog yung salamin ko? Doon na ilagay, doon na punta yung salamin ko. Tapos, anong nasambit kong una? Panginoon, kung ito yung sign na kailangan kong tuparin ang kalooban mo, gagawin ko. Patapusin mo lang ako sa kontrata ko sa Saudi Oger. Nung babakasyon ako, kasi ang kontrata, yearly ang bakasyon, pero kailangan ko daw munang tapusin ang 2 years bago ako makapagbakasyon. Sabi ko, hindi na, uuwi na lang ako. After 6 months, umuwi ako, dala ang aking puso at isipan na babalik na ako sa seminaryo. Naghanap ako ng mga seminaryo na pupuntahan kasi wala naman ako sa Carmel na. Pero nung nandoon na ako, iba yung naging experience ko. Nagkaroon ng problema ang pamilya ko, na ectopic pregnancy ang kapatid ko, kailangan kong tulungan. So, naging guarantee yung title ng lupa namin, kailangan kong bawiin. Para lang siya kasi 1 month siya sa ICU. So, I decided to go back to Saudi. Yung pangalawa kong kumpanya, good, kasi ang may-ari ay French at saka Katoliko. Sabi ko sa kanya, 2 years lang ako kasi babalik ako sa seminary. Sabi niya, sige lang, itry mo lang. Lahat din ng gasto sa kanya. Yun lang ang ano ko, bit-bit lagi. Bilang OFW, ang naisa-isip ko, tulungan ko ang mama ko para makaahon. Yun lang. Tapos nung 2012, habang, ganito, Christmas season, 9 days, binuno ko kahit mahirap pumunta sa mga komunidad para makapagsimba. Kasi iba-ibang community. Hindi ka makakakuan. Patago kasi ang simbahan doon. Yan, si Bishop Aldo, yan ang parish priest doon. So I approached him, Father, with the help of the CFC.
Father, pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong makausap ang obispo. Babalik na ako sa seminary. Sabi ni Father Aldo, Tatay Kiko kasing tawag namin. Sabi niya, sigurado ka? Sabi ko, yun ang napapagnilayan ko eh. Sabi niya, sige, tingnan natin. Kaso noon, mahirap pang pumasok si Bishop Camilo sa Saudi. Kaya nung makapasok siya ng 2013, kinausap ko siya. 2012, December. Sabi niya, sige, tingnan natin. Wala ka na bang obligasyon sa Carmel para kuan? Sabi niya, binigay ko yung email address ng Carmelite para mag-inquire siya kasi protocol yun eh. Nung binalikan siya, kuan na yun, Easter Vigil ng 2013. Isa sa panalangin ko, sana maganda ang magiging result. Sabi ni Bishop, I have good news and bad news for you before the start of the Easter Vigil. Pero nung December, pinagdasal ko na yon. Kung talagang kalooban mo ito, kagaya nung sinabi ni Maria, thy will be done as you have said. Yung pananampalatayang naniniwala kang tinatawag ka ng Diyos. So, kung ano yung naging karanasan ni Maria na isinapuso niya, nung 9 days talagang binuo ko yun kahit mahirap pumunta doon sa komunidad. Nakikiusap ako sa mga community leaders na papasukin ako para makapagsimba after work. So, ang ginawa, sabi ko, thy will be done. So, nung Easter Vigil na, before the start of the Easter Vigil, tinawag ako ni Bishop Camilo. I have good news and bad news. Anong gusto mo? Sabi ko, bad news. Okay, the bad news is wala tayong elderly dito sa diocese. Kasi transient lang naman tayo dito lahat, di ba? Pilgrims. At wala tayong permanent status dito. Kaya wala rin tayong maipapatira sa'yo pagtanda mo. Sabi ko, walang problema yon, Bishop, may bahay kami. Kaya pwede akong umuwi sa amin. After that, sabi niya, the good news is tatanggapin kita temporarily. Okay, salamat, Bishop. Pero may isa akong hangyo. Wag muna this year ako papasok. Sabi niya, bakit? Sabi ko, may babayaran pa akong utang. Diba, 2012 ako pumasok, bumalik sa seminary, sa Saudi. Diba, kung bakit ako pumunta dahil may yung titulo ng lupa na sa hospital. Bit-bit ko sa pananampalataya yon. Yun nga. Sige, sabi niya, sige. Sabi ko, tatapusin ko lang bayaran ng utang. Pero may second. Pero hindi ko sinabi kung ano yung rason. Hindi ko sinabi sa kanya. Pero ang rason, may isa akong kaklase nung college na kinukort ko. Tapos, nagsabi ako sa kanya, nung bakasyon ko normally is June. Magkikita kami. Pero hindi kami nagkita. 2013. Pang 2014 na bakasyon, bit-bit ko na yung sing-sing, necklace at earring. Magpo-propose ako for marriage. Pero hindi kami nagkita. CFO siya ng isang Japanese company. Kung bakit kami hindi nagkita, pinatawag siya nung pagdating ko nung bakasyon, hindi kami nagkita. Nakaset na lahat, pero kasi pinatawag siya sa Japan. So, pagbalik ko dito sa Saudi, sabi ko, message ako sa kanya, since hindi tayo tinadhana, pinagtagpo lang tayo, babalik na ako sa seminary. Sabi niya, ha? So, ang sing-sing, necklace at earring binigay ko sa mother ko. Iniwan ko sa kanya.
Nung mamatay, hinahanap ko. Namatay yung nanay ko nung 2019, 1 year ng ordination ko. Nahanap ko sa kapatid ko. Sabi niya, wala naman kami nakitang kuan. Sabi ko, iniwan ko yun sa kanya before ako umalis nung 2014. Sabi niya, wala. Pati yung relo na ibinigay kong swatch galing Singapore, wala rin. Sabi ko, bakit anong nangyari? Saan niya? So, pinabayaan ko na lang. Pero, yung hindi kami pinagtagpo kami kasi magkaklase nga kami sa college, sa UP Tacloban, pero hindi tinadhana. Alam mo anong pangalan niya? Kasi marami nagtatanong, sinong pangalan nung mo? Lourdes. Sabi ko sa kanya, nung nakita kami dikon na ako, nag-dinner kami sa Shangri-La, sa isang restaurant lang doon. Sabi ko, since hindi tayo tinadhana, ipagdasal na lang natin ang bawat isa. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami kasi magkakababayan naman kami sa Leyte. At yun ang bit-bit ko lang, yung pananampalatayang tinawag ako ng Diyos. Kaya lahat tayo, lalong-lalo na nandirito, kagaya kay Maria, na isinapuso at pinakinggan lagi ang kalooban ng Diyos. Hindi sa kung anong mayroon siya, lakas, kundi dahil sa kalakasan ng Diyos na ipinagkaloob sa Kanya. Kagaya ni Saint Justin, the first martyr, na naniwala kay Kristo na buhay. Nagpakamatay siya alang-alang sa pananampalataya. At ito yung bit-bit ko hanggang ngayon na bagamat makasalanan, bagamat hindi karapat-dapat maging pari, pero dahil sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, pinaninindigan ko at isinasabuhay ko ang pananampalatayang ito. Yung kasabihan na sinasabi, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sana maisabuhay natin ang pananampalatayang mayroon tayo. Kagaya kay San Jose, ang kabutihan para sa ikabubuti ng lahat ang pinanindigan niya. Naakuin ang responsibilidad na maging ama ni Kristo dito sa mundo. Ginampanan niya ang kaloobang iyon ng Diyos. Sinunod, nang magising siya, sinunod niya. Dahil ito ang nararapat at dapat. Sana sa ating lahat na mga membro ng El Shaddai community all over the world, tingnan natin ng malalim ang pananampalatayang mayroon tayo. Hindi lang sa salita, hindi lang sa praise the Lord, kundi araw-araw gagawin natin ang nararapat at mabuti. Para sa ating pamilya, para sa bayan, at para sa Diyos na tumawag sa atin para maisabuhay ang kanyang kalooban araw-araw. Bagamat mahirap minsan kasi may kukutya talaga at hindi sasang-ayon sa magiging desisyon mo, that's why you have that freedom, that free will. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Di ba ito yung yung sinasabi ni San Juan Bautista nung kapanganakan? Magiging ano nga ba ako? Hamon sa ating lahat ito para maisabuhay ang kalooban ng Diyos araw-araw. Sana ang ating selebrasyon ngayong araw na ito ay magdulot sa atin ng kasaganaan
At sana yung sinasabi sa atin ng isang poem. And allow me to read it before I finish. And this will be the final one. This is a poem that was written by Father Nelson Orquita. The world is afflicted by closed doors and closed hearts, and inflicted by coldness and indifference. On such trouble and horrible illness starts when we shun the one who can be the difference. The one, which is the big one, which is the one that we celebrate in Christmas. Can a closed space make you feel safe and secure? Free from pains and sufferings, and hurts and aches. In the land of the dead, you're secure there for sure. So, would you rather be the one who never wakes? Jesus is the key that opens closed minds and hearts, who unlocks bolts and bars made out of fear and fright, undoes the chain of slaves of terror that rises, that reaves, healing souls torn apart and setting us aright. The key unlocks the entrance into the kingdom, allowing the fullness of grace to pour and flow. Want to experience love and rest in God's bosom? Open your heart. Enter His heart. Be God's fellow. In that, sisters and brothers, may the Lord be praised forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po at Merry Christmas sa inyong lahat.